Napakasakit, Kuya Eddie. Ayun, masakit daw, Kuya Eddie. Winning na. Pera na, naging bato pa sa championship na ito. Denis Lazavic versus Hikaru Nakamura sa late edition ng Chess.com Title Tuesday. Bakit ba napakasakit? Yan po nga alamin natin. May shoutout tayo ngayon. Magsosolve din tayo ng puzzle. Bago natin pasadahan mga kamatsas ang palagian nating sinusubaybayang daily puzzles hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club, ito po yung iniwan nating huling puzzle sa ating last upload. Congratulations sa mga nakakita ng brilliant move, Bishop H6 sacrifice, susundan pa ng isang malakas na tore, check, isa pang check. Pero dito magkakaalaman, pag tira ng King F2, papaano iiwasan ang matchas pawn. Ayan. Congrats ha! Sa end part po ng video, shoutout natin yung mga nakatamang sagot. At ang iiwan naman nating matinding, napakagandang puzzle for today's video, eto po, it's black to play. Okay, ano kaya ang magandang birada na gagawin dito ng black na almost unstoppable palagi ang execution? Okay po, bahala na po kayo dyan ha. Comment nyo lang sa section below ang inyong mga kasagutan. Okay, at paalala lang din po, tuloy-tuloy lang po ang ating registration sa Kamatcha Super Supporters. Marami na pong pumapasok sa ating every Sunday's training. 10 a.m. to 12 noon. Mag-join na po kayo. Ang link nasa description below lang. Alright, ang ginawa dito ni Naka kay Denis Lazavic, Knight F3, Knight F6. Sila Lazavic po yung natatandaan nyo na tumatalo din kay Magnus. Nakailan na to kay Magnus ha. Hindi biro tong Lazavic na to. Etong si Nakamura, natural na to di ba? Pinasok ang King's Indian. Ayan po. At castling H3. Etong H3 ay tinatawag na Makogunov variation. Kasi ang normal talaga sa classical King's Indian, yung nagbi-bishop E2 tapos castling. Tapos ang black naman mag-E5. Pero dahil nag-H3 muna, Makogunov po yan. E5, okay, yan talaga. At dini-D5 para maging matahimik ang gitna. Kaunting idea lang po sa opening na ito. Pag kinapture kasi ang pawn E5, capture na tipong parang lalamang ng isang pawn ang puti, hindi po nagkakamali ang puti dyan pagka ganyan ang pinasok. Dahil may counter sacrifice, kuha din naman ang knight sa E5. Okay? At kung magkagayon, nasa black pa ang bishop pair. Malakas po yan. Iba ang may control ng bishop pair. Okay. Balik tayo. Pero ang ginawa ni Naka para matiwasay ang sentro, walang gulo-gulo, kinulose na lang. At nag-A5. Pagka naman po ganyan ang pawn structure, ay ilalagay po yung knight sa A6. Wait lang po may lumipad na insekto. Grabe, nakiki-analyze din yata. Alright, A5, magda knight A6, tapos pupunta sa C5. At itong A5, imagine niyo po kapag ang knight ay nasa C5 na, walang pampaalis na B4 makakaistorbo. Yan po ang kahulugan ng nasa likod ng A5 na yan. At nag-G4, yan na nga po ang pagkakilanlan ng Makogunov. Dito po kasi sa ganitong setup ng King's Indian, pag saradong ganyan, King's Indian player kasi ako, kaya alam ko to mga kamatsas, no? So pagka ganyang sarado, ang fianchetto bishop, lumalabas bad bishop ito. At para mabuhay yan, kinakailangang wasaki ng F5 mamaya. Alisin ang knight sa pamamagitan ng knight H5 o kaya knight E8, knight D7. Then importante makabreak ng F5. Ngayon, ang Makogunov na isipan na kontrahin yung paparating na F5 para manatiling bad bishop ang dark square fianchetto. Yan po ang kahulugan ng Makogunov. O tuloy sa knight A6 sila Lazavic. At nag-bishop E3, inabangan ni Naka, mukhang lulundag, masisindak ba? Tinuluyan pa rin ang lundag at nag-knight D2. Parang sindak, parang kakapturin no? Pero nag-knight D2 para simpleng depensahan lang. At nag-C6, ayun po, no? Para wasaki na ng paunti-unti ang gitna. Nag-bishop E2, okay, unti-unting developments at mag-G5 yan. Para walang lundag ng knight, yun po ang purpose ng bishop sa E2. At nag-bishop D7, pa-islog development din naman sila sabi. Nag-G5, takbo knight E8 and H4. Yan po yung gapang yan Tapos mag-H5, nag-F5 na. Pinowersa na nila Lazavic bago pa siya maunahan ng H5.
At in H5 pa rin, nakipagsabayan. No worry si Naka na, sige, itulak mo lang yan, may pang-capture naman anytime sa knight. Hindi makukulong ang bishop. Pero nag-rook F7 lang. Kinontrol muna. Medyo malayo ang nakikita nito ni Lazabic, nag-rook F7. Kumapture-capture na para magkaroon po ng bukas na tempo ng atake sa H-file mamaya. At nag-F3. Pinanatili lang na solid ang pawn E4. At yan pong tira na yan ang nagpa-novelty. Wala sa libro ang F3 na to. Dahil ang old lines ay may kumapture sa F5 at may tumira na rin ng Queen C2. Okay po? So F3 para solid lang ang sentro. In F4 at nag-bishop F2. So hindi naman force na capture dahil may aatras na naman. No? Hindi basta-basta pinagpapalit ang bishop, lalo na pag good bishop, sa knight lamang. At nag-queen takes G5. Yun nga lang po may drawback dito si Naka pero mukhang sinadya niya na ibigay talaga yung pawn sa G5. Nag-queen C2. Ayan. Ang plano dito ay magkakasling queen side at yung tore dadalhin sa G-file para makapag-produce pa ng isa pang pressure bukod sa H-file. At umatras na kagad kasi talagang tatamaan yan dyan sa G-file. Kinaslingan na knight C7 para buhayin ang natutulog na knight at magkatrabaho ang tore sa baba. Nag-rook DG1, tineret ang pawn sa G6, nag-G5, depensado, sinundan pa ng isang atake, dinipensahan. Okay, para pinoprove ni Lazabic na hindi mo mababawi yung pinakain mong isang pawn na yan. At nag-rook H1. Okay, nakita ni Naka na matatag nga yung G5. O kaya dito siya gustong mag-concentrate sa H-file pressure, nag-rook G7 lamang. Talagang para mapanatiling matibay ang G5 at no worries sa paparating na rook H8 check dahil aangat lang kung capturein man yon, may depensa anytime. Pero kitang-kita po sa evaluation bar, kitang-kita na mayroon talagang katwiran si Naka sa pagbibigay niya ng isang pawn dahil na-achieve niya ang very active H-file. At tingnan nyo evaluation bar, pabor na pabor, gustong-gusto ng computer engine. At nag-knight B3, okay, para mapaalis ang knight sa C5. Kinapture na ni Lazabic, capture, at nag-C5, sinarado na. Okay, kasi po, mayroon dito mga paparating na pwedeng mag-C5, tapos yung queen nakakonect doon sa king, so may mga pressure din. Naisipan dito ni Lazabic na, sige na, isarado ko na. Pero, pala isipan kay Naka, babawiin na ba yun? O yan ay isang mistulang delikadong pain, kaya pinapakain. O ano kaya ang laman yan? Pero dito, nag-rook H8 check muna. Ayun. Bagay na nagpababa ng lamang sa evaluation bar ni Naka. Dapat daw ang tira, tuluyan na talagang capturein yan. Ang continuation, halimbawa, mag-queen D8, hindi pwede may rook H8 check. Tapos kagad. Obligado bishop E8 para may depensa ang knight. And then check, angat, and knight B5. Ayan po ang pagkakasunod-sunod, no? Ayon dito sa continuation ng strong computer engine at wala naman palang panganib sa queen. Kasi ang isipin dito baka mamaya makulong yan eh. O hindi naman pala, malulukong. Ayan, may ka-teammate ako. Ang kulong sa kanila, malukong. Baliktad. Okay, balik tayo. Pero, Chumek si Naka, umangat. Kinapture muna yon bago piningas ang pawn sa B7. So dito nga naman, wala ng tore, kumbaga, feel secure na yung queen sa B7 ay talagang hindi makukulong. No? Secure yan. Nag-queen D8, dinipensahan ang knight at nag-knight B5. Ayun, niratrat na ng atake, threatening knight takes D6, tiyaga munang depensa, at nag-knight A7. Ayun, naghanap-hanap si Naka, saan ba siya? Pwedeng makakalikot pa, gustong dalhin ang knight sa C6. Okay, nag-king G8, okay, ilag lang at yung tore ipangsalubong sa queen mamaya, tinuluyan pa rin at talagang bumitaw na ang bishop na light square. So, bishop pair na tira kay Naka, knight C7 at nag-bishop to E1. Ayun, sundot doon sa weak, A5 pawn, hina. Nag-knight E8 at hindi pa rin natinag. Tinuluyan pa rin ni Naka dahil may bitin din naman sa knight. Nag-queen to B8 umiwas. Okay po, pag kinapture, kitang-kita ha, may bawi doon. So kaya nag-queen B8 lamang. At dito po kitang-kita, no, evaluation bar-wise, talagang decisive advantage si Naka. Queen D7, okay, lilipat dito, check. Knight F6, check. King F8, and bishop to E1. Ayan, Bakit kaya nag-bishop E1? Okay.
para simulan ng itulak yung pawn at makapag-produce ng papagapang. Ayan na naman tayo sa papagapang na pass pawn. Nag-queen e8. Okay, simple pero pamigil sa paparating na pass pawn na yan. At dito, nag-rook h6, tineret ang knight sa f6. Queen f7, tsaga-tsaga lang dito sila Zabic at nag-queen c8 check. Pero dito mga kamatsas, feeling ko pag kinapture to, parang okay na rin ang puti eh. Pero sige, umatake si Naka. Queen e8 hinarangan. Queen f5, okay? So, may threat pa rin. Queen f7, a4. Yun, parang kumbaga, parang nakatempo si Naka na, oh, parang wala nangyari. Parang ang lamya niyan. O, saka nag-a4. Papagapang na pass pawn. At nag-knight g8. Ayun po, may threat at the same time at talagang gustong-gustong hulihin nila Zabic ang queen na yan. Kinapture na ni Naka, takes, and then nag-rook h8. Para yung knight, anytime na umalis, lilipat ang konsentrasyon ng tore sa kabila. At para i-assist, tulungan ang pass pawn na maka-promote. Nag-king e8. Ayun, pupuntahan ka agad. Bishop to f1. Lilipat doon sa kabila. Nag-g4, inunahan nila Zabic bago pa makaporma ang napakagandang pwesto ng bishop. Kinapture at nag-king d7. Nag-g5. Okay, pinush na ni Naka. Sa kanya, ang mahalaga, mailabas ang bishop tapos madala doon sa e6. Paki-imagine nyo po, no? Ang lakas nun. Kinapture na ng bishop, check, king c7, and then bishop e6. Ayun. Yung aking idea pala na yon, nakaparehas ng kay Naka, bad move sa computer. Dapat daw ang tira ay king c2 lamang. Yun lang. Para makailag na rin sa discovered check, f3, mga ganun-ganon. O king c2 lamang. Pero grabe, mahirap makita to sa actual, ano? Lalo na po, dying seconds na sila. Balik tayo sa bishop e6. Tineret ang knight. Knight f6 lang. Bishop f5. Ayun, dinipensahan ni Naka ang pawn e4. Another bad move. Dapat daw po ang tira. Bishop c8. Ha? Talaga? Talaga? Paano kung capturein to? Mga ganun-ganon. May bishop a5 check. Ay, oo. May sundot pa lang ganun. Kapag naging b8, only move may check. Kuha yung knight. Yun ang mga sundutan, mga kamatsas. Pero, ang hirap makita nun. So, bishop f5 dinipensahan. Nag-f3 check. Good move. King d1. Okay, dyan nilagay para kay papaano malapit-lapit sa pa-promote na pass pawn. Bishop e3. Yun, para matulungan na maka-f2. Nag-rook h3. At talagang dito po, mga kamatsas, nagkasunod ang bad moves ni Naka. Kung mapapansin nyo po, sunod-sunod, ano? F2, magkukwin na yan. Kinapture. Ayun, nag-blunderacious pa. Blunderacious! Hindi pa kaya. Kagagaling lang eh. Napasigaw ng blunderacious. Ayun. So, dito po mga kamatsas, ang tamang tira ay... Oh, tinira ko, sinakripisan ako dito ng insekto sa kaliwang mata ko. Kaya nakakailang nagluluha. Okay, F2. Kinapture na lang. Pero dapat daw ang tira, bishop A5 check. Oo nga, no? Pag naging B7, sabay king E2. Bakit kaya ganon? Baka ito kinakatakutan dito ni Naka. May rook F3. Ayun, pagka gumanoon, ay hindi pwede may bishop. Oh, mababantayan pa rin pala eh. O yun nga lang, evaluation bar equal na. Grabe talaga. O, pero kinapture ni Naka, A5, Bishop D4, one piece down, maliwanag si Naka. Pero dito malalaman kung gaano kahusay gumawa ng paraan dito sila Zabic. Samantalang, delikado pa rin po yung papagapang na pass pawn, di pa rin biro. Ayun, pinuntahan na para salubungin yan. Nag-A6, wala na. Nawindang-windang na rin talaga si Naka. Ilang bad moves po yon. Sunod-sunod. O dapat daw accurate move ay rook b6. Tapos check doon. Ayun, mga diskarte. Ano? Tapos a6 push. O, ayun. Equal pa rin naman eh. Oh. Tingnan nyo po kahit na dihado isang pyesa. Sobrang laki ng lamang ni Naka ba naman. Biglang bumaba ng... At least equal pa rin eh. No? Laki kasi ng lamang niya eh. a6. At dito nag-rook b8. Good move. Sinalubong kasi po mag-rook b7. Check eh. Rook g3 umiwas doon sa kabila. Dudungaw. At wala na. Na-capture na to. Pero bad move ba? Dapat daw ang tira king b6. Ayun. Kung mag-rook g6 doon, may rook f8 lang.
Anytime pwede nang pitasin yung pawn sa A6. Pero kinapture muna, ganon, para si Lasabik naman ng nagbababababad moves. Ayun. Nag-check at nag-king B8, rook F7, gulo-gulo. Yan na lang ang mga huling chances ni Naka. Knight H5 and nag-rook F8 check. King A7 at nag-rook F7 check. King A8. Ayan. Dito po mga kamatyas, hindi ma-capture ito. Bakit? Pisak pa. Ayan, mapipisak pa. Check. Punta dito and then may rook takes B1. Grabe hiwaga ng chess, ano? Talaga mapipisak pa talaga, isang mali lang. Kaya obligado ang King A8 and rook F8 check. Ayun lang mga kamatyas. Dito po equal na kung nakita ang simpleng gapang King A4. Grabe. Kasi pag chumek dito, gaganon lang no? Pag chumek naman, halimbawa chumek dito, King A5 lang. Hindi ba nakakatakot yung mga ganyan? Wala rin pala, magbi-bishop D7 na. Yun ang point. Yun ang point dito. So magbi-bishop to C6, yan ang malakas dyan. Samantalang ang knight sa H5 ay misplaced. Parang di magamit May knight pero parang wala Ayun mga kamatyas. Grabe na sayang ni Naka yun. Kakanta na ba ako? Mamaya na. Rook B8 ang ginawa nila Zabik and rook F7. And nag-rook B1 ulit. Ayun, nag-iba si Naka. Mukhang feeling ni Naka pagka chumek siya, babalik uli sila Zabik. Feeling niya, makakatabla ka ha. Ayoko. Ayun check doon. Pero mayroon na pong check. So talagang pinilit ni Naka, Pinilit niya. Tapang talaga, Warrior ng chess.com to gumanon, wala na. Naiwang buhay na buhay ang Yokabab Buhay na buhay, ayan, may pang built-in pa. Gumanon, ganon, doon. Rook B7, check. Grabe ka accurate sila Sabik dito. Okay, pag umalis po ang Torre, may matchas pa doon. Talaga naka-set up pa talaga dito si Naka, kaso may pang-buwag. May pang-store, may pang-sira ng diskarte, May check Ayun. So, check doon, angat lang ang king, wala. Magtatatakbo lang yan. Check, takbo, rook H4, threat ang knight, check, namati kambing pa. Pambihira na baka sakit, Kuya Eddie. Ayun, nadali. Ito yung masakit sa chess. Ito yung naririnig natin sa mga chess player sa atin dito sa Pinas na pera na naging bato pa. Ouch, ang sakit. Siguro di maipinta mo kanina ka dito sa kanyang paglalaro ng Title Tuesday, Dami niyang winning, Grabe tong Lasabik, madulas talaga to, palos. Lagi ring nakakadali kay Magnus yan, mga kamatyas, Ang sabi nila, malakas lang naman po yan sa sa online Pero nung naglaro yan sa OTB, malakas pa rin yan. Saan ba naglaro yan? Sa World Rapid yata, grabe rin ang paramdam yan. Yung Lasabik na yan, mga kamatyas, hindi biro. Okay, so abangan natin tong sila Sabik, Marami tayong inaabangang malalakas na mga mga bata pero papalapit sa top 10 Si Pragdananda, Erigaisi. Yan ang mga sumusunod Dennis Lasabik, Abdusatorov. Yan, mga bata pa yung mga yan Bukod kay Gukes na nag-world champion na. Okay, mga kamatyas. So yan po, ang ating matinding laban. Napakasakit, Kuya Eddie. Ang nag-champion po dito ay walang iba kung hindi si Lasabik dito sa late edition. Mukhang di na nilaruan ni Magnus ito Fourth lang si Hikaru, second si Fabiano Caruana. Okay, at ito po ang ating mga malulupites na shoutout natin sa ating last video, mga kamatyas. Congratulations po at sana wag kayong magsawa sa inyong kasipagan sa pagsagot ng puzzle at maggawa na po kayo ng account sa bagong Internet Chess Club para laro tayo doon. Ina-upload ko yung game sa ating Kamatyas Facebook page. Okay, shout out kay Dala Sespero, ang kauna-unahang nag-comment sa ating video kahapon sa YouTube. Okay, at shout out natin, ayun, si CJ. Sino pa yung nakasagot? Sino pa yung nakasagot? Si Cedric Pabiana. Sino pa yung nakasagot? At kay Raf Disipulo. Mukhang nahirapan yata yung iba. Okay lang po, no? Shout out sa lahat ng mga nag-comments sa ating YouTube videos. Thank you so much po
Abangan nyo, lalagyan ko ng heart yan, mga kamatsas, no? Every time na. Di man kayo ma-shoutout, pero may heart kayo dito. Sisikapin po natin yan. Basta mag-comment lang kayo. And then, don't forget, paki-click nyo po yung details ng ating Kamatsas Super Supporters. So, napakaganda po ng ating opening studies. Yun po ay exclusive, hindi nyo maririnig kahit saan. Yun po ay pawang galing sa aking experience, expertise sa pagtuturo ng opening. So, sana po grab nyo ng opportunity. Ang link ay nasa description below lamang. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.